Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong mga DDS vlogger na kung saan imbis ho humarap ho sa TRICOM committee sa pangunguna ho nila Congressman Dan Fernandez, Congressman Ace Barbers at Congressman Benny Abante. Imbis ho na humarap po sila sa committee na yan, nagsumbong na lang ho rito sa Korte Suprema. Nakala mo mga bata. Hinahamon ho sila ng mga taga-TRICOM na kung saan yung mga sinasabi nila sa kanilang channel, patunayan nila doon sa TRICOM committee. Kung totoo yung mga sinasabi nila about din dito sa mga congressman miyembro ng TRICOM committee at nung nakaraan ay Quadcom. Ngayon ho, hindi ho sumipot kahit isa, especially ho yung mga malalaking vlogger dyan tulad ho ni Banat Bay. I-accept na natin yung mga maliliit na vlogger dyan na nadamay lang, mga parang sipunin maliliit na vlogger na nakakaawa rin na kung saan tingin ko maliliit pa kinikita nito. Itong malalaking vlogger na sobrang lalaki na ho ng kinikita, daan-daan libo at inaabot na rin yan malamang ng milyon, yan pa ho yung hindi pa nagpunta. Nagpunta na lang ho ng Supreme Court. Basahin ho natin yung report ng SMNI. SMNI, totoo ba ito? Itong babasahin natin? Kasi baka hindi totoo ito ha. Totoo naman? Totoo ba? No, totoo naman yata. Just in, social media influencer, abogado at political bloggers na pinatawag ng House TRICOM sa issue na umano'y disinformation at fake news, naghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema laban sa Kamara. Ilang committee at chairman nito. Kita mo mga kababayan, sabi ko nga, kung itong mga DD shit vlogger na ito, alam nilang nasa katotohanan sila, tama ang pinaglalaban nila. No? At alam natin tama ang pinaglalaban nila kay Digong, kay BP Inday Sara Duterte, or tama ang paninindigan nila laban sa Quadcom committee nung nakaraan. Or yung mga miyembro ko ng TRICOM, mga congressman nandiyan ngayon. Bakit hindi nyo mapatunayan yung mga sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo mapatunayan? Bakit yung mga sinasabi nyo sa channel nyo ngayon hindi nyo kayang sabihin sa personal dito sa mga congressman membro ho ng TRICOM committee? Kahit ba iniisip nyo na ipako-contempt kayo? Kung talagang nasa tama kayo, kaya ba kayong tinagi ng contempt kung nasa tama kayo? Hinihiling nila sa Supreme Court na agarang ipagbawal ang pagbanta sa freedom of speech ng mga petitioner. Anong pagbanta? Pinapupunta nga kayo doon. Anong pagbabanta? Pinagbibigyan nga kayo na sabihin nyo yung mga sasabihin nyo sa kanila. Anong pagbabanta doon? Kumbaga, ang naiba lang, yung mga sasabihin nyo sa kanila, hindi doon sa loob ng bahay nyo, sa loob ng studio nyo, o sa loob ng, o sa mismong channel ninyo. Iibahin nyo lang yung place, pupunta lang kayo sa House of Representatives at doon nyo sasabihin. Anong banta? Pinagbibigyan pa nga kayong sabihin nyo yung mga gusto nyo sabihin sa kanila. Ano para naging banta yun? Pinagbibigyan nga kayo. Banta ba yung ganyan? Sus Mariosep. Patuto na kaya nyo raw doon sa kanila na totoo yung mga sinasabi nyo. At kung may mga nagmumura sa kanila, kung sino man mga nagmumura sa kanila, sabihin nyo sa harapan nila. Di ba maisog kayo? Maisog. Di ba maisog kayo? Ano nangyari? Bakit napunta kayo ng Supreme Court? Hindi nyo kayang harapin yung House of Representatives, TRICOM Committee?
Oh, nandito rin sa larawan si Jonathan Morales na kung saan nung nakaraan pupunta raw siya. Sasabihin niya mga gusto niya sabihin kahit i-contempt siya. O asa na ngayon? Wala. Hindi lang sumama yung iba, hindi na rin sumama yung iba. Lahat na sila hindi na sumama. Wala nang nanindigan. Nagsama-sama na. Ay, nako mga kababayan. Anyway, sabi naman ng TRICOM Committee, magkakaroon pa raw ho ng pangalawang pagdinig. May mga bibigyan na yatang mga subpina. O kung sino-sino itong mga ito. At pag hindi pa siguro nagpunta, magkakaroon na ng order sa Sergeant of Arms ng TRICOM para makontempt sila. Kung sino-sino man yan. Ako po. Ha? Eto naman mga kababayan, si BP Inday Sara po, nagbigay ho ng pahayag about ho rito. Vice President Sara Duterte bumuelta sa mga panawagang para sa kanyang impeachment. Kasi nga, nung mga nakaraan, mga kababayan, iba't ibang grupo, iba't ibang grupo na mga nagpupunta, especially ho dyan sa may EDSA People Power Monument, pati ho dyan sa EDSA Shrine, na panawagang itong House of Representatives galaw-galaw at galawin na ho or kumilos na dahil may mga iba't ibang grupo ho nag-file dyan ng impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte bago ho magpasko, bago magbagong taon. Na hanggang ngayon, wala pa hong nangyayari. Naka-floating ho dyan. At meron pa raw pang-apat na isasampang impeachment case laban kay BP Inday Sara. Hindi natin alam kung kailan isasampa. Ngayon linggo daw, bago yata mag-Biyernes. Pero sabi ng isang tagapagsalita dyan, ito si Secretary General, nakalimutan ko lang yung name. Kahit wala pa ho yung pang-apat na impeachment, pag-file ng pang-apat na impeachment na pag-file laban kay BP Inday Sara, yung tatlong nakabinbin, ipo-forward na raw ho sa opisina ho ni Speaker Martin Romualdez. Ito ho, nananakot, nagbabanta si BP Inday Sara. Magkakagulo daw. Makahulugan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya. Magkakagulo raw ang bayan kapag nagsalita siya. Nasa frontline ng... Magkakagulo daw ang Pilipinas, ang bayan, pag nagsalita. Bakit kaya ganito to lagi itong mga to? Parang feeling untouchable, ano? Bakit? Magkakagulo daw pag nagsalita. Hindi ka pa ba nagsalita magmula no? Binantaan mo si Martin Romualdez, Felicia Marcos, Pangulong Bongbong Marcos. Minura mo yung mga tao. Yung sabi nyo, nyong lahat. Di ba? Hindi ka pa ba nagsalita niyan? Wala ka pa bang sinasabi? Ay, nabalitan nga ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Kung nagsalita daw siya, magkakagulo ang bayan. Maloko na. Wala na naman siya hulog Nitong Biyernes lang nang magrally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang tatlong impeachment complaints. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso at magbe-break na para sa paghahanda sa eleksyon. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. So patay na. Hindi naman.
Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Speaking of elections, may pagkaalinlangan Habang may buhay. Habang may buhay. Hanggat may nagpapile ng impeachment. Aasa tayong magmumove ito. Habang may buhay. Habang may buhay. Hanggat may nagpapile ng impeachment, lalagpas ito sa Kongreso at mapupunta ng Senado. Tingnan natin. Linlangan si VP Sara kung mag-i-endorse ba siya ng kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Una na niyang sinabi na hindi siya makikialam sa eleksyon. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya Mag-endorso ka, hindi, di rin naman mananalo yung mga yan. Nag-aalangan kasi siya mag-endorso ngayon kasi alam niya sa sarili niya na bumaba ang ratings niya, nabawasan siya ng taga-suporta, na imbis na baka manalo yung mga i-endorso niya, makasama pa dahil nararamdaman niya siguro na maraming may ayaw na sa kanya. So, ibig sabihin, nag-aalangan na rin siya sa sarili niya kung okay pa yung karir niya rito bilang Vice President. Pero malamang sa totoo niyan, i-endorso mo yung mga yan, sila ba to, or hindi, hindi na malamang manalo yan. Parehas lang, mag-e-effort ka pa. Ay, naka mga kababayan. Ito, may usap-usapan nga, ito may kumakalat ho ito. Itong si may bagong post, si Joey Di Vibre, yung best friend ni Congressman Benny Abante. Mayroon siyang pinost, sabi, impeachment will be endorsed tomorrow according to multiple sources. Nagmamadali sila. May chismis. Na bukas may ipafile daw. Siguro ito na yung pang-apat. Actually, nung nakaraan pa naman sinabi ito. Nakaraan pa naman sinabi ito ni Secretary General ng House of Representatives. Hindi lang alam kung anong araw actually. So, baka bukas na raw. Di okay, happy. Diba? Sa inyo lang naman hindi pabor yan eh. Diba? Sa ibang tao, pabor naman yan. Wala namang problema, diba? Hindi naman nakakagulat yan. May na-file lang ang 3. Iahabol lang. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Update po tayo ulit dito sa YouTube channel ni Chris Ulo. Paalam po pa samantala, lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.